Shit. Narinig kaya ni Papa ang pinag-usapan namin. Uncle, surprise kasi yun para sa wedding niyo ni Tita Ann. Paliwanag ni Paolo. Buti na lang andyan si Paolo. Magaling talaga siya sa biglaang paliwanag. Kasi kung ako yan, mahuhuli na talaga ako. Agad ko namang nakita ang ngiti sa mukha ni Papa. Nako, pinapagod niyo pa ang tita niyo. Huwag na kayo mag-abala masyado para sa surprise na yan, kayo naman. Ano ka ba, sweetie? Siyempre, gusto ko special ang mangyayari sa kasal natin. Hindi na tuloy surprise. Nalaman mo na eh. Papa, akala ko bukas pang uwi mo. Napaaga. Si uncle mo na daw ang bahala doon para makapagpahinga ako. Alam mo na, lumalala na tong sakit ko. Agad nang nagpaalam si Papa para makapagpahinga at inalalaya naman siya ni Ann sa kanyang kwarto. Naiwan naman kami ni Paolo na nagkukwentuhan sa sala. Naku pare, delikado talaga yung ginagawa nyo. Talagang delikado. Mas nakakatakot pa sa horror. Pero anong magagawa ko? Parang kay Ann na umiikot ang pang-araw-araw ko. Kada gising ko, tinig niya ang hinahanap ko. Ang amoy niya na di maalis-alis sa isip ko. Para na nga ako mababaliw sa kanya. Delikado talaga. Pero wala eh. Hindi ko nga alam pare kung ano talagang binabalak ni Ann. Hindi ko din naman siya maiwasan. Sa araw-araw ba naman kami magkasama dito sa bahay? Sa tingin mo ba? Makakaiwas ako? Sa bagay, tama ka. Mahirap din yan sa sitwasyon mo at ni Ann. Pero pare, sa tingin mo ba okay ang motibo ni Ann sa'yo? Lalo na sa papa mo. Agad naman akong napaisip sa sinabi ni Paolo. May punto naman siya kasi sa totoo lang, kung seryoso siya sa aking ama, bakit kailangan naming humantong sa ganito? Bakit namin ginagawa to? Naputol ang pag-iisip ko sa singit na paliwanag ni Paolo. Sa bagay pare, kasalanan mo talaga to. Kung hindi ka din kasi nagpaakit, hindi kayo aabot sa ganyan. Kasalanan ko nga ba talaga? Kasi masyado ako nagpadala sa bugso ng damdamin at init ng katawan. Ano ba kasing nararamdaman to? Bakit ganito? Ang sakit lang sa ulo. Agad nang nagpaalam si Paolo upang umalis dahil makikita pa daw sila ni Lay. Ako naman ay nag-ayos na ng lamesa at tumungo na muna sa kwarto. Kinabukasan. Good morning Sir Drake. Ayos na po pala ang mga papeles sa pinapaayos ng dad mo para sa kasal nila ni Miss Ann. Ipapahatid ko na lang dyan sa bahay ni Sir mamaya. Ika ng assistant ko sa kabilang linya. Konti na lang pala at makukuha na niya ang apelyido ng aking papa. Ano bang binabalak mo, Ann? Totoo ka ba talaga o lahat ng to ay may dahilan? Agad na ako nag-ayos upang makapasok na sa trabaho. Pagbaba ko sa sala at kitchen area, himala na wala sila papa at si Ann. Maaga pa naman, baka tulog pa. Good morning sir. Umalis po pala sila sir at ma'am. Pinapasabi po na mag-aasikaso lang daw po sila ng mga gagamitin para sa kasal. Agad ang sabi ng aming katulong. Tumango lang ako at nagpaalam na sobrang busy na talaga nila sa pag-aasikaso dahil ilang araw na lang magaganap na ang kasalan ng Monteverde. Papalabas na sana ako ng gate nang bigla akong makita si Tita Marcela. Si Tita Marcela ay kapatid ni Papa. Himala at nandito to. Ang pagkakaalam ko kasi nasa Amerika siya. Oh, iho! Sakto ang pagbubukas mo. Magdo-doorbell pa lang sana ako. Tita, bakit po kayo naparito? Tsaka kailan pa? Hindi ba nasa Amerika ho kayo? Bakit tila parang ayaw mo? Hindi naman ho. Kayo naman. Pasok po kayo. Umalis ng saglit si Papa at may inasikaso. Inalalayan ko makapasok si Tita Marcela. Siya ang bunsong kapatid ni Papa. Mabait si Tita at sa buong buhay niya wala siyang inisip kundi ang kapakanan ng pamilyang Monteverde. Sa totoo lang, siya ang pinakapaborito kong tita simula kasi nung nawala si Mama. Siya ang umalalay sa amin ni Papa upang hindi kami malugmok. Kaya malaki ang utang na loob namin sa kanya. Drake, iho? Nababalitaan ko na ikakasal na ang papa mo. Kaya ako umuwi dito para kilatisin ang babaeng napakaswerte na pakakasalan ng iyong ama. Oo tita, meron na nga po.
Kamusta naman ang babae? Ann daw ang pangalan, di ba? Okay naman ho. Mabait siya, maganda, maasikaso, at talagang napaka-ano iho? Napakahinhin, tita. Ano ba naman yan, Drake? Mahuhuli ka pa sa ginagawa mo? Hindi ka nag-iingat? Ibang klase ka talagaan. Lahat ata ng imagination at utak ko nasa iyo na. Sinamahan ko muna si tita habang wala pa sila papa. Nagkwentuhan, kamustahan at asaran. Walang nagbago kay tita. Kung hindi sana kami iniwan ni mama, baka ganito ang pakikitungo namin sa isa't isa. Kaso wala eh. Mas pinili niyang ibang lalaki kaysa kay papa. Ipinaghanda ko muna si tita ng maiinom na kape habang nag-aantay. O iho, may nobyo ka na ba? Napalunok ako sa tanong ni tita. Paano ko sasabihin na wala pero may kinagigiliwan na at ito ang aking magiging ina? Tita, wala pa ho eh. Tsaka na ho, trabaho pa ang nasa isip ko. Nako, tumatanda ka na. Ilang taon ka na uli? 23, tama. Kailangan mo nang maghanap para naman hindi malungkot ang buhay. Eto si tita, akala mo talaga sobrang tanda ko na para agarin eh. Alam mo naman ang sitwasyon ng papa mo. Para naman maabutan niya pang mapapangasawa mo at magiging apo niya. Gets ko naman ang point ni tita. Ang tanong, magigets niya din kaya ang nangyayari sa pamamahay na to. Habang nagkwekwentuhan kami ay dumating na sila papa at Ann. Oh, Marcela, anong ginagawa mo rito? Hola kuya, mapapalagpas ko ba naman ang kasal mo? Ikaw talaga, kamusta ang pakiramdam mo, mabuti ba? Agad na hinila ni papa si tita sa kanyang silid. Agad naman akong nagtaka kung bakit kailangan sa silid pa niya ito kailangan kausapin. Samantalang si Ann naman ay tinutulungan ng mga katulong na ayusin ang mga pinamili. Agad akong sumunod kila papa upang makinig sa kanilang usapan. Hindi ko alam bakit ganito. Hindi ko naman ugaling makinig sa usapan ng iba pero parang may kakaiba kay papa sa paghila niya kay tita. Marcela, onti na lang ang natitira kong araw. Lumalala ng sakit sa puso ko. Anong pinagsasabi mo kuya? Alam na ba ito ni Drake? Anong sabi ng doktor? 5 buwan Marcela. Kaya nga minamadali ko ng kasal namin ni Ann. About naman kay Drake na i-transfer ko na lahat ng papeles ng kumpanya at business namin. Sa kanya ko ipapamana lahat to. Nabigla ako sa aking narinig. 5 buwan? Paano nangyari yun? Sa anong dahilan bakit hindi ko man lang nalaman? Para ako nang lumos sa aking mga narinig. Agad akong bumaba at pumunta sa kusina upang uminom ng tubig. Drake, okay ka lang ba? Anong nangyari? Agad akong napayakap kay Ann sa sobrang bigat ng aking dinadala. Hindi ko alam saan ko ilalagay itong dinadamdam ko. Sobrang bigat at sakit ng mga narinig ko mula sa aking ama at kay tita Marcela. Drake! Tita, bakit ka nakayakap kay Ann? Hindi agad ako nakapagsalita at pinunasan na muna ang aking luha dahil pababa na si Papa. Tita, alam ko na lahat.